Amen. Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Sige po, sa ating pong pagsisimula, ating pong alayan ng malakas na palakpak ang ating Diyos. Natanging siya ang dahilan kung bakit tayo ay naririto sa umagang ito. Kung bakit tayo ay nagkakatipon sa lugar na ito dahil sa ating Panginoon. Sa umaga pong ito, sama-sama po tayo mag-alay ng papuri sa ating Diyos. Alalahanin natin ang lahat ng kabutihang ginawa ng ating Diyos sa ating buhay sa nakaraang isang linggo at maging malaya po tayong pumalakpak sa presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sige po, palakpak sa ating Diyos! Hallelujah! Sumigaw! Woo! Isa pa po, sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! For the last time, sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Hallelujah! Ang lahat ng lalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang, yeah! Ang lahat ng lalang purihin ang Diyos na may minsan pa. Sumigaw sa galang, yeah! Ang lahat ng lalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, walakin siya. O wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, walakin siya. O sumigaw, sumigaw sa galang, yeah! Ang lahat ng lalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang, yeah! Ang lahat ng lalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, walakin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, walakin siya. Sumigaw sa galang, yeah! Ang lahat ng lalang purihin ang Diyos, purihin ang Diyos na may kagalakan. O minsan pa, sumigaw sa galang, yeah! Ang lahat ng lalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! O patuloy tayo mag-alay ng papuri sa ating Diyos, sa ating kalakasan. Hallelujah! Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang Panginoon. Sa'yo susunod, aking magdilig. Sa'yo lang aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang Panginoon. Sa'yo susunod, aking maglilingkod buong buhay. Diyan
Diyos at pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, oh Jesus, aking Diyos. Minsan pa ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo susunod aking mag-ibig. Sa'yo lang na aking Jesus. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo susunod aking mag-ibig. Buong buhay ko'y alin sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos ang pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng mga tanging ikaw lang, oh Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos ang pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng mga ako. Tanging ikaw lang, oh Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kagalakan sa tuwing-tuwing. Kalakasan ko, oh kalakasan namin ay ikaw, Panginoon. Ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw. Kagalakan sa tuwing-tuwing. Iniibig kita, o aking Diyos at pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, oh Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kagalakan sa tuwing-tuwing. Minsan pa, kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing-tuwing. Come on, church! Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing-tuwing. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing-tuwing. Minsan pa, kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan, yes Lord, ikaw ang aking kalakasan. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwing-tuwing. Sa tuwing-tuwing. Sa tuwing-tuwing. Hallelujah. The name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise sing Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. No other name, no other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise God. No other name, no other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. I will praise the name.
sama-sama nating awitin sa ating Diyos. Every nation of creation, every nation of creation, we proclaim your name, proclaim your name. Come on, church, and sing. Every nation, every nation of creation, we proclaim your name. Sing. Every nation, every nation of creation, we proclaim your name. Every nation, every nation of creation, we proclaim your name. Let's shout the name of Jesus. Jesus, 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 no sweetness. Sing Jesus, 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 no sweetness. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever. We'll praise the name, praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. I will pray. Come on, church, let's sing. No other name that's higher, no other name that's stronger. Yes, Lord. No other name forever. I will praise your name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious, so precious. I will praise your name. Hallelujah! Sige po, alayan natin ang pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pagsamba. Magwalhati pa sa salamat ang ating Diyos. Hallelujah! O purihin ka, awing Panginoon. Wala kaming ibang nais kundi ang alayin ka ng pagsamba, o Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming buhay. Ikaw ang aming nag-iisang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan na meron ng bawat isa. Sa umaga pong ito, let's offer the Lord the best worship from our hearts. Isipin po natin kung gaano naging kabuti ang Diyos sa ating buhay. Oh Lord, You are so much worthy of all of our praises, God. Hallelujah, Jesus. Siyang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan itinataas, dinadakila ang aming puso ay isang umawi sa iyo. Mapagdang
pa ating awitin. O si Yahweh, si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng niliham mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isa, umaawi sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinugol. Mapalad ang bansang sa iyo lamang sumuo. Maghari ka, Diyos, maghari ka at manang sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Minsan pa mapalad ang bayan na iyong ibinugol. Mapalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka at manang sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Sige po, ibukas natin ang ating mga labi sa pagsamba sa ating Diyos. Itaas natin ang ating kamay sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Walang katulad yan. Oh, Diyos. Walang sa'yo. Walang sa'yo. Oh, Diyos. Pinupuri ka na. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka na. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, pinupuri ka namin, Panginoon. Ka na.
Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Isang magandang umaga po. Una sa ating Panginoon. Pangalawa po ay sa inyong lahat. Sa inyo po na mga naririto ngayon at ganun din po sa mga kasama po natin sa online. Hello po. Kumusta po kayong lahat? Amen? Mabuti po ba ang ating Diyos? Lahat po ng nakasamba sa ating Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Ang sarap pong sumamba sa ating Diyos. Kasi daman-dama po natin kung gaano po siya kabuti sa bawat isa sa atin sa buong isang linggong nagdaan. Amen po ba? Amen. Lahat po ng natutuwa at magkakasama po tayo ngayong umagang ito. Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Yan, sige po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganon din po, happy Mother's Day po sa ating mga butihing ina. Minsan pa po nating palakpakan ng ating mga inang, ang ating Panginoon sa buhay ng ating mga ina. Yes, at ganon din po, binabati po natin sa umagang ito lahat po ng nagdiriwang ng kanilang birthday today and this week. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ang Diyos po ang patuloy magpala sa inyo. Gayun din po sa ating mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary sa week na ito. Happy wedding anniversary po sa inyong lahat. At sa oras pong ito, tayo po ay sama-sama na magpapasalamat sa ating Panginoon. Ganun din po sa kanyang pagpapala sa atin sa bawat araw, sa mga hanap buhay, sa mga pinagkakakitaan na binibigay niya po sa atin, sa lahat ng mga blessings na nare-receive po natin. Tunay nga po ang Diyos po ang pinagmumula ng lahat. Kinikilala natin na siya po ang source ng lahat po ng meron tayo. Amen po ba? Well, tayo pong lahat ay inaayahan kong tumayong muli. Malaya po kayong makalapit dito sa unahan upang ating pong dalahin ang ating tithes and offerings. Ganon din po kasama po ang ating pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Awitin po natin, Salamat Panginoon. Tunay nga po ng ating Diyos ay mabuti bawat sandali. At sa habang buhay siya po ay mananatili. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukuli, maging sa dilim ng gabi. Sa higang matibay, Sa tigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. o hindi na mabilang ang pagkakataon. Pamabilang pagkakataon, patunay ng katapakan mo. Sa dalang
mabuti bawat sandali. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Yes, Lord. Gawin po natin itong panalangin ng ating puso. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos. Mapapahali o may kukupli maging sa dilim na gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako. Yes, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Lakas at pag-asa ng aming puso. Hindi na mabilang pagkakataon. Pagkakataon, patuloy na katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahiling tulutan. Salamat, Panginoon, Sa katugunan sa aking sa katugunan. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutubig mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aming Panginoon. Salamat sa'yo, mapagmahal naming Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, purihin ang Diyos na buhay. Purihin ang mabuting Diyos. Purihin ka, Diyos na mapagmahal. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Banal na Espiritu. Salamat po. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa bawat araw. Tunay nga po, Diyos, punong-puno kami na may pagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Tunay nga po, Diyos, hindi kami papayag na mahadlangan po kami ng anumang bagay, anumang isipin, Panginoon, sa aming pagpapasalamat, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba sa iyo. Sapagkat kayo po, O Diyos, ay karapat-dapat na tumanggap ng aming pagsamba ng pasasalamat. Ikaw na Diyos na napakabait, Ikaw na Diyos na napakabuti, Ikaw na Diyos na dakila at tapat sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon. Ang aming pong inawit sa iyo, Panginoon, ito po ay bukal sa aming puso, O Diyos. Nagpapasalamat po kami sapagkat tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ay mabuti, Panginoon. Wala nang uuna pa sa iyo, Panginoon. Kaya narito po ang iyong mga anak. Kami po ay sama-sama nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginawa niyo po sa aming buhay, sa bawat pamilya ng bawat isa, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga hanap buhay, pinagkakakitaan, Panginoon, ng iyong mga anak. Salamat po sa mga trabaho, O Diyos. Salamat po sa mga magandang sweldo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na sa bawat araw kami po yung binubuhay
buhay, pinapakain, pinapainom, iniingatan, binibigyan ng buhay, kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At narito ang aming pong handog at ika po patuloy na tanggapin niyo po, Panginoon, bilang hain ng aming pagpupuri, pagsamba, pagmamahal sa iyo na hindi nakalimot sa amin na kami mahalin at alagaan. Salamat po ng marami at patuloy na ibuhos niyo po ang iyong mayamang pagpapala sa iyong mga anak na patuloy nagtatapat sa inyo. Ganyan din po sa kanila na hindi pa po nakakatagpo ng hanap buhay. Ganyan din po, Diyos, siya magbigay ng marangal na trabaho sa kanila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, thank you rin po sa mga nag-celebrate ang kanilang birthday today at sa week na ito. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na ito na dinagdag niyo po sa kanila sa kalang kakaharapin, Panginoon, ng mga araw. Tunay nga po, dalangin po namin, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto, financially, Panginoon, materially, Panginoon, physically, O God, emotionally, intellectually, Panginoon, kalakasang mental, Panginoon, lalo tigit kalakasang spiritual, Panginoon. Tunay nga po, mas lalo pong lumalim, Panginoon, ng kanilang relationship sa inyo, Panginoon, ang pagkakilala nila sa inyo, patuloy na maranasan po nila yung pagmamahal sa bawat araw, ang iyong pagkalinga at pagkuko, Panginoon. And ang desire po ng kanilang puso, kayo po magkaloob nito ayon sa iyong pinakapabuting kalooban, O Diyos. Declare blessing po sa kanilang buhay, Panginoon, in Jesus' name. Ngayon din po sa kanila, celebrate po na kanilang wedding anniversary. Lord, patuloy niyo po silang puklorin ang iyong pag-iibig at kayo po maging sentro ng kanilang pagmamahalan, Panginoon, ng kanilang pamilya, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, katagpuin niyo po kanilang mga panalangin, Panginoon, at lahat po ng pinakamabuti at pinakamainam, igawad niyo po sa mga mag-asawang ito, Panginoon. Pag-uunawaan, Panginoon, yaman kayo po ang mayakda, Panginoon, ng pag-aasawa, Panginoon, at ng pamilya. Patuloy nilang maranasan, Panginoon, na masaganang pagpapahala, Panginoon, sa lahat ng aspeto, O Diyos. At tunay nga po, Lord, salamat po sa buklod ng pag-ibig sa mga mag-asawang ito. Marami pa pong wedding anniversary ang kanila, Panginoong maranasan, Panginoon, na kasama ka at ang iyong pagpapala, O Diyos, sa kalambuhay. Salamat po, Panginoon, and Lord, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa inyong pagsama, Panginoon, sa buong week na ito sa iyong mga anak, sa bawat sambahayan. Salamat sa katugunan sa aming mga panalangin. Salamat sa katagumpayan sa mga pagsubok, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa knowledge and wisdom, Panginoon, binibigay niyo hindi lang po sa mga estudyante, kundi sa lahat, Panginoon, sa mga anak niyo, Panginoon, sa ama at ina ng tahanan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tunay nga po, Lord, salamat sa iyong pag-iingat, sa iyong pagpapagaling, Panginoon, sa mga nagkasakit. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa pagpapalakas niyo sa mga nanghihina at nanlalamig. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagbibigay ng kapayapaan, ng kapanatagan, ng kagalakan sa bunga ng Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, salamat din pa, Panginoon, sa kagalingan at paghihilom ng mga sugatang damdamin. Salamat po, Panginoon, at sa iba pa, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, pinapasalamatan ka na po namin, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, mula sa pinakamusmus hanggang sa pinakamay edad. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maging sa aming mga kapatiran, Panginoon, dito man sa Pilipinas o sa ibayang dagat, sa mga naglalayag, Panginoon, sa karagatan. Salamat po sa iyong pagsama. Salamat po sa iyong pagpapala. Wala po kaming gagawin kundi ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati at pagdakila. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen.
Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Today po is May 11, 2025. And we are celebrating Mother's Day. Ano po? Kamusta po dyan mga nanay? Magsabi ng Amen. Kaya po, Happy Mother's Day po to all amazing mothers. Ganun din po sa mga nakasubaybay sa atin ng mga nanay sa online. Hallelujah, Happy Mother's Day po. Kaya nga kung may katabi kayong nanay, lola, or spiritual mothers, o kaya kababaihan na may puso talaga ng isang ina, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, Happy Mother's Day. And God bless you. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito ay titingnan natin ang isang napakagandang talata na makikita natin sa Isaiah chapter 66 verse 13 kung saan inihalin tulad ng Diyos ang kanyang sarili sa isang ina upang ipakita yung kanyang malalim at gentle na pagmamahal. Kaya inanyayahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Sabayan niyo ako sa pagbasa, Isaiah chapter 66 verse 13. Basahin muna po natin sa English, sa NIV version. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Sa Tagalog, aalawin ko kayo doon sa Jerusalem, katulad ng isang inang umaaliw sa kanyang anak. Tayo nga po yumuko at manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kung saan binigyan niyo kami ng panibagong hininga, panibagong pag-asa, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa salita, sa talata na ibinigay niyo sa amin, O God. I know, alam po namin, Panginoon, na meron kayong i-reveal na naman ng fresh revelations, O Lord, na magpapalakas sa amin, lalo na po sa mga kananayan, O Lord. Kaya, Panginoon, samahan niyo nga po kami. Hayaan niyo po ang inyong banal na Espiritu ang pumagitna sa amin sa oras na ito, O Lord. At ang gawa ng kaaway ay winawasak namin in Jesus' name. In Jesus' name. Kayo lamang po ang mapapurihan. Kayo lamang po ang mataas sa oras nito. Ito lamang po ang aming panalangin. Sa matamis sa pangalan ng iyong buktong na anak aming Panginoong Hesukristo at pagsama ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Isaiah chapter 66 verse 13. Pero kung babalikan muna natin yung background ng Isaiah chapter 66. Ano ba yung background ng Isaiah chapter 66? Noong pong panahong iyon, ang Israel po ay nahati pa sa dalawang kaharian. Ang Southern Kingdom na tinatawag na Judah o Kingdom of Judah. At ang isa pang kaharian na tinatawag na Northern Kingdom, tinatawag din po siyang Israel o Kingdom of Israel. That time po, tinalikuran po ng mga tao ang Diyos, sumamba po sila sa Diyos-Diyosan, they have the rebellious heart, at gumawa po sila ng maraming kasamaan. Kaya po ang nangyari, hinatulan po ang kaharian, ang buong kaharian ng Israel, hinatulan po ang kaharian ng Juda, nang masakop po sila ng Assyria. At yung kaharian naman ng Israel, yung tinatawag na Northern Kingdom, sila naman po ay nabihag, dinala sa pagkakabihag ng Babylonia. Kaya nga sa gitna ng lahat ng sakit, kahihiyan, at takot ng mga Israelita sa mga Assyrian, sa mga taga-Babylonia, nangako po ang Diyos ng restoration. Kaya nga in Isaiah chapter 66, God speaks of how God will restore His people. Nangako ang Diyos, i-restore niya, panunumbalikin niya ang kanyang bayan, bringing them back
bringing their nations back and making all things new. Ganyan po mangako ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya nga God speaks of how God will comfort His people. Sino ba sa inyo ang nais i-comfort ng Diyos? Magsabi ng Amen. Imagine nyo po yung isang bata, isang sanggol, pasan-pasan. Kip ng nanay, karga ng nanay. At sa piling ng ina, yung bata ay mahimbing na natutulog. Makikita yung safety ng bata. Nakakatanggap siya ng init mula sa kanyang ina. Alam nyo, ganyan mismo ang Diyos. Alam niyo po ba yon? Na nais ng Diyos na maramdaman mo, kapatid, na sa piling ng Diyos, you will feel the comfort. Amen? That sa piling ng Diyos, you will feel that you are safety. Ligtas ka. Nandun yung kapayapaan kapag nasa piling ng Diyos. Kapag ikaw iniyayakap-yakap ng Diyos, you will feel the comfort from God, the love from God. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Hallelujah. He wants you to feel His comfort as a mother comforts her child. Napakabuti ng ating Diyos. Bakit hindi muna natin palakpan muli ang ating Diyos? Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Ang tanong, mga kapatid, ito yung tanong. Bakit ginamit ng Diyos ang pagsasalarawan ng isang ina na nagbibigay sa kanyang anak? Bakit kaya? Ang sabi nga babasahin ko muli, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Bakit nga ba ginamit ang mother's comfort at hindi ginamit yung father's comfort? Di po ba? Why did not God say, as a father comforts his child? Di ba tayo din naman mga katatayan, nagko-comfort din naman tayo? Amen po ba mga katatayan? Magsabi nga ng amen mga katatayan. Kukunti yata nagko-comfort na tatay Di ba mga tatay, nag-care din naman tayo, di ba? Amen? Medyo dumadumi-dumi. Nag-care din naman tayo sa ating mga anak, di ba? Pero bakit nga ba ginamit ng Diyos ang pagsasalarawan ng isang ina na nagbibigay ng comfort sa kanyang anak? Sabihin niyo nga sa katabi niyo, bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? Parang napanood ko na to sa social media. Tayong mga tatay, we know also how to comfort. At usually, alam nyo, nakikita sa ating tatay yung pag-aalaga natin sa ating mga anak sa ibang paraan. Nakikita din naman kami, nagko-comfort din kaya kami, syempre. Pero in different way, na iba sa mga nanay. We also know how to comfort at makikita niyan kasi ang pagko-comfort namin, kami nakikita as provider. Tama ba mga tatay? Amen? Wala na akong kausap na tatay Nandiyan pa ba kayo mga tatay? Magsabing amen. Amen. Kilala din tayo sa pangangalaga natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa pagmamalasakit natin sa kanila as we are their protector. Amen. Magsabing amen mga tatay. We are the protector of the family. Amen? Amen. Kaya nga, dahil nga sa pagdisiplina, pag minsan nga tayo pa nga ang ginagawa ng mga nanay na panakot sa ating mga bata. Hala, pag hindi ka tumigil, sige, nandyan ang tatay mo, lagot ka. Di ba? Kasi we are known sa pagdidisiplina. Yun yung ating paraan din ng pagko-comfort.
Kilala tayo as protector and provider. Kaya nga tayo mga tatay, iba yung way natin to show our affection. Iba yung way natin how to show our love. Iba yung way natin how to show care. Iba tayo. We are in the strong side, mga tatay. Kaya nga, kilala tayo sa imahe na tayo yung mga brusko. Tigasin. Magsabi nga ng mga tatay, "Hu!" Isa pa, kilala tayo sa mga, ang imahe ng dating mga tatay, kilala tayo mga brusko, tigasin. Magsabi nga ng amen, ang mga tatay. Sabihin nyo nga, "Hu!" Kilala tayo, ganyan tayo, tigasin, tigasaing. Tigasampay. At kung minsan pa nga tigasilong ng sinampay. Magsabi nga ng amen ang mga tatay, magsabing, "Hu!" Grabe, humina na talaga mga katatayan natin. Kanina, lakas-lakas Ngayon humina. Kasi ginamit ng Diyos, alam niyo kung bakit ginamit ng Diyos ang pagsasalarawan ng isang ina nagbibigay ng comfort sa kanyang anak? Hindi dahil mas magaling ang ina kaysa tatay. Hindi po yan. Siyempre hindi. Pero hindi maitatanggi. Ang pag-aalaga ng isang ina ay may kakaibang paraan kumpara sa mga ama. Ito'y may special na lambing at ginhawa ang naidulot ng comfort ng isang ina. Amen po ba mga kananayan? It's your turn. Magsabi ng malakas na amen. Yeah, mas malakas talaga ang amen ng mga kananayan. Kasi mula pa lang, sinapupunan pa lang, may kakaiba na agad na koneksyon ang mga nabubuo ang nanay at yung kanyang sanggol. Dinadala pa lang sa sinapupunan. Bagay na wala tayo mga tatay. Amen? Mula sa sinapupunan pa lang, inaalagaan na ng ina ang anak. Kaya ramdam na agad ng sanggol yung special care ng isang ina. Amen? Tama po ba? Kaya nga, mothers are often the first source of comfort. Mothers are often the first source of comfort. Ginamit ng Diyos sa pagsasalarawan ang isang ina na nagbibigay ng comfort para ipakita na ang kanyang kaaliwan ay hindi malayo o malamig. Ganyan yung comfort ng nanay. Hindi malayo o malamig, kundi malambing, malapit at nakagagaling. Amen po ba mga nanay dyan? Kaya nga when we are broken, we don't just need power. Hindi lang natin kailangan ng power. We need, ano sabi? Presence. And this is the kind of comfort that we need when we are hurting. Not just strength, but, ano sabi? Gentle presence. Alam nyo, ito po yung special gift ng mga nanay mula sa ating Diyos. Because she is showing a piece of God's own heart. Na ipakita, na ipamamalas ng mga nanay ang isang parte ng puso ng Diyos sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Ganyan ang special gift, special na regalo na tinanggap ng mga nanay. Kaya no wonder, ganun na lamang ang ginamit ng ating Diyos sa pagsasalarawan ng pag-aalaga, pag-aaliw ng isang ina, katulad ng pag-aalaga, pag-aaliw, pag-comfort sa atin ng ating Diyos. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang ating Diyos. Oo, alam po natin, wala naman talagang perfectong nanay. Amen po ba? You agree with me? Walang perfectong nanay. Napapagod din po sila. Nagkukulang din po sila. At kadalasan pa nga nasasaktan pa nga sila.
Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na laging nananatili sa ating mga ina. Meron silang special gift from the above. Yung makadiyos nilang puso. Amen. Magsabi ng amen. Kaya ngayong umaga, pag nilay-nilayan po natin yung 4 na bagay na maaari nating matutunan mula sa pagmamalasakit at pag-aalaga ng isang makadiyos na ina. Sabihin nyo nga, makadiyos na ina. Mga paalaala kung paano ginagamit ng mga ina ang special gift na ibinigay ng Diyos upang ipakita, i-reflect ang pag-ibig niya ng Diyos sa mundo. So makikita natin ang pagsasalamin na ito ng pagmamahal ng Diyos. Handa na ba kayo mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Number 1 is a mother's comfort is selfless. A mother's comfort is selfless. Juan chapter 19, verse 25 to 27. Sabayan niyo ko sa pagbasa. Nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina. Ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas, at si Maria na taga Magdala. 26, nung makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang alagad, sinabi niya, ituring po niyo siyang anak, at sinabi naman niya sa alagad niya, ituring mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng alagad na ito. Alam niyo po, alam naman natin yung istorya, yung dinakip ang ating Panginoong Hesus, yung napako ang ating Panginoong Hesus, anong nangyari sa mga alagad? Yung mga alagad, yung ilang mga alagad, sila po yung nagtago. Kasi natatakot po sila. Di po ba? Pero, si Maria ay nanatiling nasa tabi ng ating Panginoong Hesus. Nakatayo si Maria sa harap ng krus. At alam nyo, hindi ito madali na tanawin kay Maria. Sino ba naman yung nanay na matutuwa na nasasaktan ng kanyang anak? Di ba wala? Kapag nga yung mga anak natin nadadapa, nasusugatan, talagang masakit, may kurot sa puso ng mga nanay. At yung kay Maria, hindi madaling tanawin sa kanya na makita ang Panginoong Jesus na nandun sa krus, nakapako, naghihirap. Tinutot siya, pinahihirapan. Hindi madali, hindi magaan sa paningin, sa pakiramdam na makita mo ang iyong anak na nahihirapan. Pero maganda kay Maria, hindi po siya tumalikod. Hindi niya iniwan ang Panginoong Jesus. Alam niyo, nagtiis po siya ng sakit. Basta makasama lang ang Panginoon, kahit mahirap, tingnan na naghihirap ang kanyang anak, sinamahan pa rin niya hanggang sa huli. Kaya lagi pong inuuna ng isang ina ang pangangailangan ng kanyang anak kaysa sarili niya. Tibo pa. Tama po ba? Alam nyo, yung mga nanay natin, kahit pagod, kahit masakit o mahirap, gagawa pa rin ng paraan para lang sa kanyang mga anak. Amen? Kaya gaya po ni Maria, kahit masakit sa kanyang puso ang makita ang Panginoong Jesus na naghihirap sa krus, alam niyo po ang maganda, hindi po siya umalis. Amen? Hindi niya iniwan ang ating Panginoong Jesus. Tiniis niya ang sakit para lang makasama at masuportahan ang kanyang anak hanggang sa huli. Ganito po kabuti. At ka-selfless ang pagmamahal ng isang ina. This is the ideal example of loving, selfless mother. Tandaan natin ang isang tunay na pagmamahal ng ina ay hindi lang po tumitigil sa pag-aalaga. Kahit masakit na ang kanyang puso, hindi pa rin tumitigil sa kanyang pangangalaga. Naalaala ko po, pinapanood ako sa Facebook, isang politiko ang sabi, para sa kanya, ang tunay daw na haligi talaga ng tahanan ay ang nanay. Bakit? Kasi ang mga tatay kasi usually,
may trabaho. Lalo na po, yung katulad kong nag-abroad, na 8 hours magtatrabaho. Pagkatapos ng trabaho, tapos na tayo, di ba? Okay na tayo. Pwede na tayo magpa-easy-easy. Pero alam nyo ba, ang nanay, more than 8 hours na nagtatrabaho. Tuloy ang pagtatrabaho. Lalo na pagdating sa pag-aalaga, pag-aaruga ng kanyang anak. Dire-diretso. Akala ng mga tatay, pagod tayo, hirap. 8 hours. Nag-overtime pa nga ako ng 2, so 10 hours ako. Pahinga muna ako, bahala ka na dyan. Pero ang nanay, more than 8 hours, 10 hours, kasi tuloy-tuloy. Di po ba? Amen. At saka sabi niya, kumisan nga, yung mga tatay, akala nila okay na pag ibinigay na yung sweldo. Binigay na, inintriga na yung sweldo. Bahala ka na dyan. Pero pag minsan ba natatanong ng mga tatay, sapat ba yung ibinigay ko sa'yo? Pag minsan pa ngayon nanay, siya na lang din ang pagkulang, siya na lang din ang gumagawa ng paraan para maibigay pa yung mga pangailangan ng mga anak. Kasi kulang pag minsan yung bigay ng mga tatay. Kaya sabi ng pilotiko, para sa akin, ang tunay na haligi ng tahanan ay mga magulang. Yes, meron naman talaga siyang punto. At kahit ako, saksi din ako sa aking asawa. Kita ko, meron po kasi sa bahay namin na CCTV. At talagang kita ko na yung kakulitan ng mga bata, madaling araw, gigising, magpe-prepare para sa mga baon sa school. Mahirap po. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Meron po tayong nanay na may puso na nagre-reflect, nagpapakita ng pag-ibig sa atin ng ating Diyos. Kaya sa Biblia, ipinapakita sa atin ng Diyos ang isang larawan ng ina na puno ng malasakit upang ipailaala na ganyan yung klaseng pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Yung tapat, yung malapit at hindi sumusuko pagdating sa pagko-comfort sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng ating Diyos. Tulad din ng ating Panginoong Jesus, sa kabila ng kanyang paghihirap, ang iniisip pa rin niya yung kapakanan ng kanyang nanay. Di ba? Itinagubilin ng ating Panginoong Jesus si Maria kay Juan. Ganyang klase umibig ang ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Number 2, a mother's comfort brings peace, not just solution. Ulitin ko po, a mother's comfort brings peace, not just solution. Ikalawang Hari, chapter 4, verse 25 to 26. Sabayin niyo ako sa pagbasa. Kaya umalis sila at nakarating sa bundok ng Carmel kung saan naroon ang lingkod ng Diyos. Nang makita ni Eliseo sa di kalayuan na paparating ang babae, sinabi niya sa katulong niyang si Gehazi, "Tingnan mo, parating ang babaeng taga Shunem. Salubungin mo siya at kamustahin. Sabihin mo, kamusta po kayo ang inyong asawa at anak?" Sinabi ng babae kay Gehazi, "Mabuti naman ang lahat." Alam niyo po, itong babaeng taga Shunem ay isang mayaman na babae. Siya po ay ginagalang at meron po talaga siyang mabuting puso. Dahil sa kabutihan niya kay Propeta Elisha, pinagpala po siya ng Diyos ng isang anak. Actually, isa po yung himala. Bakit? Kasi itong babaeng ito ay baog. Pero pinagpala siya ng Diyos. Binigyan siya ng isang anak. Pero, dumating ang araw na ang anak na yon ay bigla na lang namatay. Actually, ang matindi pa nito, namatay yung anak nito sa bisig ng babaeng ito. Di ba ang sakit? Alam niyo yung masakit talaga mawalan ng isang anak, Ng isang anak.
Masakit ito sa tatay, pero iba pa rin yung kurot sa mga nanay kapag nawalan ng isang anak. At ano yung inaasahan nating reaksyon sa babae? Yung namatayan siya ng isang anak. Namatay sa kanyang bisig yung kanyang anak. Kung sa iba-iba talagang magpapanik. Pero hindi. Alam niyo po ang ginawa ng babaeng taga-Shunem na ito? Tumayo po siya. Tahimik. At alam niyo, napakatatag po ng babaeng ito. Diretso siyang pumunta sa lingkod ng Diyos kay Propeta Elisha. At nung tinanong siya ng katulong ni Propeta Elisha kung kamusta siya, alam niyo ang sabi niya? Anong sabi niya? Mabuti naman ang lahat. Bakit? Namatayin na nga, di ba? Pero pansinin niyo ang sagot? Mabuti naman ang lahat. Bakit kaya ganun ang sagot ng babae? Dahil ang kapayapaan niya ay hindi nakasalalay sa sitwasyon. Kasi nakaugat ito sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Di po ba? Mahirap talaga ba wala ng anak? Pero itong babaeng ito nagpapakita ng kakaibang pagkaina. At saka, kaya mga kapatid, ganito yung isang ina na may malalim na pananalig sa Diyos. Hindi siya lang basta naghanap ng solution, siya mismo ang nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng unos. Namatayan po siya. Pero hindi siya kinakitaan na siya ay nagpanik, siya ay sumigaw, hindi siya kinakitaan na siya ay natataranta, na problemado. Pero ang ginawa niya, pumunta siya kay Propeta Elisha sa lingkod ng Diyos para humingi ng isang solusyon. Pero yung pagpunta niya doon kay Propeta Elisha ay kinakitaan siya ng kapayapaan. Kasi matatag yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, minsan, hindi kailangang palagi may sagot sa mga problema. Pero ang kanyang presensya, ang kanyang panalangin, ang kanyang pananahimik, ang pananahimik ng isang ina, alam nyo, nagtuturo ito sa ating mga anak kung paano manalig sa Diyos sa panahon ng kaguluhan. Hindi tayo, itong babaeng ito hindi nagpadala sa kanyang emosyon, kundi siya ay nagpatuloy na magtiwala sa Diyos. Kaya nga may kapayapaan siya. Amen? Kahit hindi niya sinabi na mahirap para sa kanyang saloobin ang nangyari, pero kalmado pa rin yung babaeng ito. Alam niyo, naalala ko po yung aking pong ina. Ano po ang aking inay? Kami po noon ay, palibhasa ako nga po ang bunso. At ang bunso po ang sadya naman talagang naiiwan sa bahay. At yung mga kapatid na, matatandang kapatid na unang mag-asawa, lumilisan sa bahay. Pero alam niyo po, ang isa sa hindi ko makakalimutan sa inay, marami po kaming pagsubok noon. Marami kaming problema financially. Pero alam niyo, ang hindi ko malilimutan sa nanay ko, bawat umaga, bawat gabi, alam niyo po, pag hinahanap ko siya, makikita ko po siya sa isang kwarto. May hawak na Biblia, nagbabasa. Nananalangin. Tahimik siyang nananalangin. At ramdam ko yung kapayapaan. Kahit maraming problema, ramdam ko, kita ko yung kapayapaan. Kasi nananalig siya sa Diyos. At malaking turo ito sa bilang mga anak. Kapag hindi natin alam yung kung paano harapin ang mahihirap na sitwasyon, ang natutunan ko, ang nakita ko sa nanay ko, lumapit tayo sa Diyos. Kapag may bagyo, may unos ng ating buhay, hanapin natin ang kapayapaan sa ating panalangin, sapagkat ang kapayapaan ay nagmumula sa ating Diyos. Hallelujah! Kaya nga mga nanay, huwag niyong maliitin ang kapangyarihan ng inyong presensya
na kayo ay kalmado dahil sa inyong pananampalataya sa ating Diyos. Hallelujah. Kapag nakita kayo ng inyong mga anak na nananalangin, tahimik na nagtitiwala sa Diyos, alam nyo, tinuturuan nyo po sila kung paano hanapin ang kapayapaan sa gitna ng problema mula sa ating Diyos. Amen? Palakpakan muli natin ating Diyos. Hallelujah. Number 3, a mother's comfort is protective and sacrificial. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, protective and sacrificial. Exodus chapter 2, verse 2 to 3. Exodus chapter 2, verse 2 to 3. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyong malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. Ngunit ang hindi niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halamang papyrus at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog Nilo. Ito po yung istorya ng nanay ni Moises at saka si Moises. 3 buwan pong itinago. Yung panahon pong yun, inutusan po ng paraon sa Egypt na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki. At alam nyo, kasi takot po kasi ang paraon noon na dumami ang lahi ng mga Hebreo, ng mga Israelita. Kaya nga inutusan niyang papatayin ang lahat ng sanggol ng mga lalaki. Ito po yung isang utos na puno ng takot at kalupitan. Pero alam nyo, ngunit sa kabila ng panganib, isang ina ang tumindig sa pananampalataya. Ito po, ang pangalan po ng nanay ni Moises ay si Jochebed. Jochebed. Sabi nyo nga, Jochebed. 3 buwan po niyang itinago si Moises. At yung dumating yung araw na hindi niya na kayang itago, anong ginawa ni Jochebed? Gumawa siya ng paraan na merong pananampalataya at sakripisyo. Alam niyo ang ginawa niya? Gumawa siya ng basket. Inilagay si Moises doon at pinalutang sa ilog. Alam niyo, hindi naman talaga hindi ganun kadali ito mga kapatid. Bakit? Pag ba pinaanod niya yung basket, alam niya na ba agad kung anong mangyayari? Di ba hindi? Sapalaran to. Pero hindi ito sapalaran kasi ang ginawa ni Jochebed ay nanampalataya siya sa Diyos. Naiingatan niya itong batang ito na pinaanod sa ilog. Hindi madali ang tumalikod sa basket na may lamang bata at sabihin ni Jochebed, bahala na. Hindi ganon ang ginawa ni Jochebed. Nanampalataya siya sa ating Diyos. Pinalutang-lutang niya ang kanyang anak at nanampalataya siya sa Diyos. Ginawa niya ito dahil alam niyang ito ang makakabuti para maligtas ang sanggol na batang to, para hindi ito patayin ng paraon. At alam natin yung istorya, mga kapatid. Di ba? Nakaligtas si Moises. Amen? Si Moises pa nga ang ginamit ng Diyos, lingkod ng Diyos upang ialis ang mga Hebreo mula sa Egypto. Kaya nga kung titingnan natin yung mga nanay natin, alam nyo, sa bawat gabing puyat ang isang ina. Sa bawat pangarap na isinasantabi ng mga ina. Sa bawat luha na hindi ipinapakita ng ating mga ina. Alam nyo, nandun po yung anino ng pagmamahal ng ating Diyos na gumagabay at kumakalinga sa kanyang mga anak. Amen? Alam nyo, ang bawat sakripisyo ng may pagmamahal ay hindi po masasayang. Lalo na kayo mga nanay, yung sakripisyo nyo ay hindi masasayang. Nakikita ito ng ating Diyos. Amen? Amen? Palakpakan muli natin ang ating Diyos. At ang panghuli, number 4, ang sabi,
A mother's comfort is willing to let go for the child's good. Unang Hari, chapter 3, verse 26. Sabayin niyo ako sa pagbasa. Dahil sa awa ng totoong ina sa kanyang sanggol, sinabi niya sa hari, maawa po kayo, mahal na hari. Huwag po niyong patayin ang sanggol. Pero sinabi ng isang babae, hatiin niyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin ang makaangkin sa kanya. For sure, narinig niyo na itong kwento na ito. Sa kwento ni Haring Solomon, 2 babae ang nagtatalo sa isang sanggol. Kung sino yung tunay na ina ng sanggol. Kaya para malaman ang totoo, kung sino talaga yung totoong ina, sinabi ng hari, ng hari na hatiin yung bata. Ngunit, ang tunay na ina, agad na nagsumamo sa hari, umiyak. Ang sabi, wag, ibigay mo na lang sa kanya ang bata. Wag mo na lang saktan yung bata. Ibigay niyo na lang sa isang nanay na yon yung bata. Wag niyo lang hatiin, wag niyo lang patayin. Handa siyang masaktan, handa siyang mawalan. Actually, yung ginigive up ng tunay na ina, alam niyo ba yung ginigive up niya ng isang tunay na ina? Kung ano yung ginigive up niya sa istorya na to? She is giving up her rights to be mother. Wag lang mapahamak. Wag lang masaktan yung kanyang anak. Dahil sa kanya, mas mahalaga ang buhay na anak kaysa sa kanyang sariling karapatan. Mas mahalaga sa kanyang rights to be called mother. Ganyan po ang puso ng isang makadiyos na ina, iniisip ang kabutihan ng anak kahit siya pa ang masaktan, kahit siya pa ang magparaya. Hindi madaling bumitiw ang pagmamahal ng isang tunay na makadiyos na ina. Hindi madaling manahimik habang lumalayo ang ating mga anak. Lalaki, dadating talaga ang panahon, lumalaki yung ating anak at dadating ang panahon na lalayo talaga ang ating mga anak. Pero kapag ito makakabuti sa ating anak, ginagawa ito ng isang ina na may pananampalataya at pagmamahal to let go and let God na mag-work sa buhay ng kanyang anak. Di po ba? Kaya nga po, yung mahirap magpalaki ng anak, lalo na kapag dumadating na yung anak sa teenage time. Di po ba? May sarili ng desisyon. Hindi na basta-basta nakikinig sa mga nanay. Yun ang mahirap. May sariling desisyon. Pag minsan hindi mo na madalas makita. May sarili ng lakad. Pero alam niyo mga nanay, ang the best na pwede natin gawin kapag dumating ang ating anak sa mga ganong sitwasyon, ipagkatiwala natin sa Diyos. Amen? Ipanalangin pa rin sila. Hallelujah! Kaya nga, ang tulad po ng isang ina, handa po niyang isuko ang kanyang anak para sa ikabubuti ng kanyang anak. Amen? Kaya nga po, hinayaan din tayo ng Diyos na magkaroon ng malayang pagpapasya. We have the free will. Hinahayaan niya tayong matuto sa ating mga desisyon na ginagawa sa ating buhay. Kahit minsan napapalayo tayo sa Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos kailanman hindi umaalis sa atin. Amen? Hindi niya tayo iniiwan, kaya purihin natin ang ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sa akin pong pagtatapos, sa mga ina, sa mga nanay na nandito at nakasubaybay sa ating online, when you pray for your child, tandaan po natin, when you comfort them, even in the middle of the storm of their life, when you sacrifice your own dreams to raise them, you are living out the very love of God. Isinasabuhay nyo
mga nanay, ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya ngayong Isaiah chapter 66 verse 13, nagpapaalala sa atin that God's love is not just mighty, it's tender and motherly. Ganyan po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Hindi lang mighty, kundi tender and motherly. Ang pagmamahal ng isang ina ay isang salamin ng kanyang walang katapusang pag-aaruga. Ganyan po ang ating Diyos. At para naman sa mga anak, magpasalamat tayo, mga anak, sa ating mga ina. Magpasalamat tayo sa ating mga lola. Kahit pa sa ating mga spiritual mother, magpasalamat tayo. At kahit pa sa mga kababaihan na alam nating mayroong puso ng isang tunay na ina, kababaihan na mother figure, ibigay natin yung ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Alam niyo ang isa sa mga pinagsisihan ko? Yung nabubuhay pa po ang aking ina, hindi po ako madalas magsambit ng I love you. Kasi para sa akin, nakokornihan ako eh. Pero yung nawala na yung nanay ko, narealize ko yung pagkakamali ko. Kaya nga isa itong paalaala sa ating mga anak, habang nandiyan pa yung ating magulang, habang nandiyan pa yung tatay, habang nandiyan pa yung ating nanay, iparamdam natin at sabihin sa kanila that, Inay, I love you. Amen? Huwag natin kalimutan yung kanilang comfort ay isang salamin ng puso ng Diyos para sa atin. At ito para naman sa mga ina, sa mga nanay. Alam niyo po, ang inyong papel ay sagrado. Amen? Kapag inaaliw, dinadalangin, pinoprotektahan at iniibig niyo ang inyong mga anak, actually, ang ginagawa niyo, pinapakita niyo yung ebanghelyo. Anong ebanghelyo? Yung ebanghelyo sa inyong gawa. Kayo po ay buhay na saksi ng Diyos na nagsasabi, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Ang inyong pagmamahal ay hindi lang basta pag-aalaga, mga nanay. Ito ay reflection ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga naway dalhin natin ang pagmamahalan, mga kapatid. At ipamahagi ito sa lahat ng tao sa paligid natin. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bago po tayo manalangin, sige, papurihan muna natin ang ating Diyos. Awitan muna natin ang ating Diyos sapagkat ang Diyos ay talagang tayo ay minamahal niya. At sa pamamagitan ng ating mga ina, nakikita natin ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Inanya niya kung tumayo. Awitan muna natin ang awit na pagsamba ang ating Diyos bago po tayo manalangin. Hallelujah. I sing praises. Papupurihan ka namin, O Lord. Sige, mga kapatid, papurihan natin ang ating Diyos. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be For your name is great. For your name is great. I give glory to Hallelujah. your name. Hallelujah. Oh Lord, glory
Magsambit tayo ng papuri sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Yes, oh God. Salamat sa inyo, aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa palaala ng inyong pag-ibig ay walang hanggan. Wagas na pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa aming mga nanay, O Lord, na nagpapakita ng inyong dakilang pagmamahal sa amin, O God. Salamat po sa kanilang mga sakripisyo, O Lord, sa amin. Sa kanilang mga dasal, sa kanilang pag-aaruga, O Lord. Walang sawang pag-ibig sa amin, O Lord. Nagpapakita lang ito, Panginoon, ng inyong wagas na pag-ibig, O Lord. Tunay nga pong sa bawat haplos, sa bawat gabing hindi natutulog ang aming mga nanay, sa bawat panalangin nila, kayo po ay naroon, O Lord. Hallelujah! Kayo po ang kumikilos sa pamamagitan po nila, O Lord. Kaya nga, Panginoon, kaya naman patuloy namin, O Lord, na idinadalagin palakasin niyo po ang aming mga ina. Palakasin niyo po yung aming mga nanay. Sa mga ina na pagod, bigyan niyo po sila ng kalakasan, O Lord. Sa mga ina na nasasaktan, tunay, O Diyos, bigyan niyo po sila ng kaaliwan, O Lord. Sa mga ina na nagdarasal para sa kanilang mga anak, pakinggan niyo po yung kanilang mga panaghoy, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Naway maramdaman po nila ang inyong yakap at presensya sa bawat araw. Hallelujah. At para naman po sa aming mga anak, turuan niyo po kami, Panginoong, magpasalamat, magmahal at magparangal sa aming mga ina habang sila'y kapiling pa namin, O Lord. Turuan niyo po na maging daluyan ng comfort kami, O Lord, katulad ng aming ina. Hallelujah. At malasakit sa iba gaya ng pagmamahal niyo sa amin. Kaya maraming salamat po. Nakikita niyo po ang bawat ina na nandito, O Lord. May mga kanilang personal na kahilingan, O Lord. Tunay, O Diyos, hindi maikli ang inyong kamay para abutin ang mga kananayan namin, O Lord. At kayo po ang tutugon sa kanilang mga pinagdarasal ayon sa inyong kalooban at plano, O Lord. Kaya salamat sa pag-ibig ninyo sa pamamagitan ng aming mga nanay. Tunay, O Diyos, pinapupurihan ka namin. Pinaparangalan, itinataas namin ang inyong pangalan, O Lord. Kaya, Panginoon, marapat ka lamang tumanggap ng papuri at pagsamba. Papurihan natin ating Diyos. Hallelujah! 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 Salamat po. Alam po namin hindi nasayang ang paglapit namin sa inyo. Kayo po ang aming katugunan sa lahat ng aming mga problema. Kaya naman salamat, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ng iyong buktong na anak, aming Panginoong Hesukristo, at pagsama ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin. Yan, magandang umaga po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga inay, mami, mama na naandito. Ngayon po ay meron po tayong kaunting programa para po sa ating mga minamahal na mga magulang, nanay, mami. So, sa pagkakataong ito ay tunghayan po natin ang ating mga kabataan para po sa kanilang maiksing presentation.
Sa iyong haplos, pagmamahal mo sa aking dama at tagos. Sa tuwing madadapa, nariyan ka upang ako'y itayo at alalayan maski na may luha. Sa tuwing uuwi sa eskwela, may hawak na medalya. Parati kang pumapalakpak, #1 fan, ika nga ng iba. Ngunit sa akin, higit pa doon ng iyong kaya. Para kang bumbilya sa dilim ng mundo. Miski may bigat na dala ay ngumingiti ka para ipakitang kaya mo ito. Magpatong-patong man ang mga hugasin ay mas nangingibabaw ang pagmamahal mo. Magkanda kuba-kuba man sa paglalaba ay ayos lamang basta blusa namin ay mabango. Para kang simento, hindi matigas pero buong-buo ang loob mo. Handang ipagtanggol ang aming mga puso sa mga nasa paligid na mapanakit at tuso. Tinuturuan mo kaming maging matatag, matalino. Ngunit higit sa lahat ay inaakay mo kami sa direksyon patungo sa Panginoon. Pananalangin ng taimtim at pagsamba sa Kanya ay ilan lamang sa mga tinuturo mo sa aming mga aral na hindi malilimutan kailanman. Salamat, Ina, sapagkat ang buhay mo ay naging daan upang ako'y maligtas at mapalapit sa ating Diyos Ama. Yan, okay. Praise God. Salamat. Ala ko po kasi sila'y madami. Madami pala at 20. Inaanyahan ko pong tumayo ang ating mga inay, mami. Inaanyahan ko po na kayo ay lumapit dito sa unahan. Sige po, gawin po natin ang mabilis para po mga inay, mami, nanay. So, inaanyahan ko po, lumapit po kayo. Ay, po natin lahat itong kauna-unahan. Opo. Yan. So, para po sa mga nanay, pagkatapos po ng prayer, wag po muna kayong babalik sa upuan. Manatili po kayo. Sige, lapit po kayo. Hindi po nangangagat din sa unahan. Opo, lumapit po kayong lahat. Opo, yan. I-consume po nating lahat ang space para sa Sige po, luag pa po dito sa may bandang ito. Tsaka po dito, sige po, lapit pa. Okay, yan. Napakaganda pong tingnan na tayo po ay, yan. May natira po ba? Parang wala na po. Nasa unahan, dito na po lahat. Tinatawag po natin ang ating minamahal na pastor para po sa prayer. Inuulit ko po, pagkatapos po ng prayer, huwag po kayong aalis diyan sa unahan. May gagawin pa po tayo. Binabati ko po kayo ng Happy Mother's Day. Po. Pakisabi nga sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Opo, tayo ay napagpala sa mensahe. Yung puso ng Diyos ay kagaya ng puso ng isang ina o ang puso ng isang ina ay galing sa puso ng ating Diyos. Nagmamahal, nagmamalasakit, nagpo-protect, nagpo-provide, nagke-care, nagpe-pray, lahat ng pinakamainam ay gagawin ng isang mabuting ina para po sa kanyang mga minamahal na anak. Kaya salamat po, may Diyos tayo nagmahal sa atin, nagpakita ng example sa ating paano tayo magmahal. Anyayahan ko po yung nasa congregation na tayo po ay tumayo. At pwede po ba, mga lalaki, kabataang nandito, may mga kamay ba kayong pwedeng patunugin at palakpakan ang mga ina sa lugar na ito? Malakas na palakpak, parangal para sa mga great mommy. Mga lola, tiya. Salamat po sa inyo. Nawa po patuloy kayong palakasin ng ating Diyos. Yung mga nasa likod, yung pong mga lalaki, kung minsan po ayaw magtaas ng kamay niyan. Kayo na lang. Pero ngayon, hihikayatin ko sila maging bahagi ng pagpapala po sa inyo. Pwede niyong ituon ang inyong mga kamay sa una patungkol sa inyong mga inay, asawa. Maging part po tayo sa inyong mami na maging blessing para po sa kanila. May mga kamay po ba tayo?
Sige po, ituon natin sa mga mami na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa langit, aming Ama na mapagmahal, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Wala kang ang katulad at marapat kang tumanggap ng pagwalhati, papuri at parangal, sapagkat ikaw ay Diyos na laging tapat, laging nagmamahal sa amin. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming papuri, tanggapin mo ang aming pasalamat, ang aming pagwalhati. Ikaw ay Diyos ng kaayusan, Diyos ng pagpaplano, at ikaw ay may magandang plano sa iyong mga nilalang, lalong higit ay sa iyong mga anak. Panginoon, pinupuri ka namin sa araw na ito, na kung saan ay amin pong kinikilala at dapat kilalanin ang regalo mo, Panginoon, sa pamilya. Ang mga mami, ang mga inay, ang mga nanay, ang mga lola, ang mga tiya, at silang mga nagsisitayo, Panginoon, na ina sa kanila pong mga mahal sa buhay. Narito po ang iyong mga anak. Maging sila nandoon, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, nag-join sa online. Lord, alam po namin na ikita mo kami, you are all-knowing God. Ikaw ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. You are all-powerful God. Wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. Tanggapin mo ang pagpupuri ng bawat sa amin. Ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Naglagay ka ng kaayusan sa pamilya. At salamat po, Panginoon, sa mga ginawa mo at ginagawa pa sa mga buhay ng mga mami na ito, Lord God. Salamat sa mga ibinigay mo, Panginoon, sa mga tagumpay, kalakasan, sa mga natupad, nangyaring mga panalangin. Maraming salamat po. At kasama nito, Lord God, ay ang aming pong panalangin. Ikaw ang nag-aanyaya sa amin, kami tatawag sa Ama sa iyong pangalan, anuman ang aming hilingin, Panginoon, na inyo pong ipagkakaloob. Tingnan niyo kami sa umagang ito, O dakilang Diyos. Narito po ang mga babae, Panginoon, mga ina, mga lola, tiya, Panginoon. Lord, na binigyan mo, Panginoon, ng malasakit, unconditional love para po sa kanilang pamilya. Lord, binigyan mo sila ng pangangalaga, kakayanang mangalaga, kakayanang mag-protect, Panginoon, sa bawat members of their family. Lord, salamat po, Panginoon, na ang kalang puso ay kagaya ng meron kang pusong nagmamahal unconditionally, Lord. Panginoon, patuloy mo silang pagpapalain. Ito po ang aming inilalapit, iniluhod sa inyo, Panginoon. Patuloy mong pagpala ng bawat isa na nangaririto, Panginoon, ng mga ina ng tahanan. Patuloy mo silang pagliliwanagin, Panginoon, sa kanilang mga loved ones, sa family circle, O God. Lord, nanawa po sila palang makita na yung presence nila, Panginoon, ay nagdadala ng presensya na may kapayapaan, may kagalakan, may tagumpay, Panginoon. Hindi sila tatayo sa kalantahanan na pagka dumating sila, mayroong isang mahigpit na ruler, at mayroong isang mapagmahal na ina. Salamat po, aming Ama, makita ka sa kanilang buhay. Patuloy na maitaas at maparangalan ka sa kanilang buhay. Panginoon, ang kanilang mga panalangin, mga pangarap para po sa kanilang mga anak ay matutupad. Magtatagumpay. Magkakaroon ng isang magandang Kristiyanong pamilya na nagtataas sa iyong banal na pangalan. Lord, salamat po na sa umagang ito may mayamang basbas ng pagpapala. Ibinababa mo sa bawat individual na narito, Panginoon. Thank you, Lord, for your blessing upon blessing, favor upon favor, physical blessing, intellectual blessing, emotional blessing, material, financial blessing, Lord, ay igagawad mo po sa iyo pong mga anak na ito. Lalong higit ay ang mayamang pagpapala ng iyong presensya, pagpapalang espiritual. Lord, natatalos mo, nalalaman mo ang laman ng kanilang puso at isipan. At ang pinakamainam mo, Panginoong plano, ipapapangyarihin mo. Hindi ang aming kagustuhan, kundi ang pinakamaganda mong plano, Panginoon. Lord, salamat po. Tumitingin kami sa magandang kinabukasan ng iyong mga anak, sa iyo pong pangangalaga at pag-iingat, at paggabay ng iyong banal na Espiritu.
Salamat po aming Diyos sa sila maging blessing din, hindi lang sa kanilang pamilya, sa kanilang community, maging sa church na ito, Panginoon, na inyo pong binili, itinatag sa lugar na ito upang maganap namin ang inyo pong purposes. Kaya salamat po, Lord God, ng buhay nila po ay hindi po walang kabuluhan. Sila'y napakahalaga sa iyong paningin, sa kanilang pamilya, at sa iglesia na ito. Tinatanggap po namin ang iyong mayamang basbas ng iyong pagpapala. Salamat po sa katugunan, salamat sa katagumpayan. Maingat naming ibabalik lahat, papuri, parangal, pagluwalhati sa iyong pinakamataas sa pangalang Jesus. At ang lahat po'y magsabi ng Amen! Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Praise God. Ayan, huwag muna pong aalis. Kayo po ay humarap. Ayan, kayo po ay humarap do. Ayan. Ayan, humarap po kayo. May aabot po sa inyong munting alaala ang atin pong iglesia para po sa inyo. Saludo po kami sa inyo, mga inay, mga nanay. Harap po kayo at pipicturan po ng ating ang iba po yata hindi nakaharap kay yan, humarap po kayo, yan. Ay, okay na po yan, Pastor. Yan. Yan, salamat po. Yung pagkabigay po, huwag muna pong aalis. Dito pa po, at magpipicture po tayo ng final. Huwag pong aalis. Balik po uli. Wala po ako sinabing uupo na. Pagkabigay po, yan, huwag muna pong umalis. Yan, lahat po ba ay nakatanggap na? Isot po kayo ng konti din, hindi po kayo makikita. Yan. Ang iba po ay... Aanyayahan ko po, pwede po ba itong mga nasa likod? Umakyat po tayo. Akyat po tayo para maganda ang ating picture taking. Na may mga mami po na minamahal ng Diyos, ang mamahal sa Diyos. Yan. Salamat po. Akyat na lang po kayo. Hanay kayo ng maganda. Merong second row. Yan. Ayan. Hanap kayo ng pesto, huwag yung nakatago. Yung ikalawa. Yung dine yung iba. Dine po, meron pong hagdanan. Merong first step, second step, may third step. Ayan. Asama na ako. Ayan, okay, ayan. Meron bang waki? Okay, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mami. Ayan, sige po. Tayo po ay muling tumayo, tayo po ay umawit ng papuri sa ating Diyos na buhay.